Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magandang pag-usapan po mga kabida. Ito hong latest na panawagan po ni Attorney Harry Roque, ang dating presidential spokesperson po mga kabida sa ilalim po ng Duterte administration. Kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na sumailalim na po sa rehabilitation. Okay? While nasa gitna po ng giyera na kinakaharap po ang buong mundo, dito ho sa pagitan po ng Israel at saka sa Iran, mga kabida. Naniniwala po si dating spokesperson Harry Roque na wala hong ginagawa ang Pangulo, ang gobyerno po niya dito ho sa nangyayaring kaguluhan po sa Middle East, kung saan po ang dami hong mga Pilipino, particular na po dyan po sa Israel at saka Iran na naiipit po ngayon, mga kabida, Okay? At panahon na po na ibigay na po ni PBBM daw, mga kabida, yung pamumuno po ng Pilipinas para naman po magampanan ng gobyerno yung kanila pong role dito ho sa pagtulong sa ating mga kababayan na naipit po ngayon sa giyera sa pagitan po ng Iran at saka sa Israel po, mga kabida. Pakinggan muna natin ito hong naging panayam po kay dating spokesperson Harry Roque at i-courtesy po natin ito, mga kabida, mula sa Abundant News Online, at pagkatapos niyan mag-react po tayo. Narito po. Ang tanong, meron bang planong binubuo ang Marcos Jr. administration? Abay, baka busy pa rin party ng party at busy pa rin ang singhot ng singhot dyan. Itigil na muna yan. Sos Mariosep. Or kung talagang hindi mapitigil, talagang pumasok na sa rehab at ibigay na ang pamumuno kay BP Sara. At least panandalian habang tayo ay harap sa napakatinding pagsubok itong full-blown gera nga sa gitnang silangan. Hindi po biro-biro ito. In fact, kung ako si BP Sara, nako, it is a nightmare to take over government now na merong full-blown war. Ano naman ang magagawa mo? Parang napaka-limited ng options mo. Siguro magagawa ng gobyerno na lang talaga is bukod doon sa maghanap ng alternatibong sources at talagang tutok ang salapi para sa mga ayuda dahil inaasahan natin na talagang tataas ang presyo ng lahat, magbigay ng pag-asa na kung tayo ay nagsasama-sama bilang isang bansa, pwede natin maibsan itong kahirapan na parating at pwede tayong manaig dito sa panibagong pagsubok na naman na haharapin natin itong gera ng gitnang silangan. Pero yun nga po, much as Inday Sara would consider it as a nightmare to take over government now, siguro naman papayag siya. Mas mabuti naman po na pumayag na si Marcos Jr. temporarily. Pwede naman po hindi siya mag-resign kung ayaw niya mag-resign. Pumasok muna siya sa rehab. Kasi ayaw naman niya magpa hair follicle test. Pero at the same time, nandyan ang ebidensya. So ina-assume ko na baka nga gumagamit siya. Kung talagang gumagamit siya, ay nako, maintindihan po ng taong bayan kung siya magpaparehab. At habang siya nagpaparehab, ibigay muna niya yung pamumuno kay Inday Sara. And much as Inday Sara would hate it, kasi ano naman ang gagawin mo kung ganito ka talagang kagulo at wala talagang pagkahandang ginawa ang gobyerno, kahit papano at least manawagan siya na magbayanihan tayo. At tayo naman lahat ay mananaig dito sa panibago na naman pagsubok na ating haharapin. Pero kung business as usual, nako, Pilipinas, fasten your seatbelt. Talaga pong this is a sinking ship. Kung talagang matuloy ang full-out war sa buong gitnang silangan, kung saan tayo po ay nakasalalay para sa 90% ng ating requirements para sa ating enerhiya. Fasten your seatbelt. Dahil unang-una, wala po talagang namumuno ngayon sa ating bayan. For whatever reason it is. Ang duda ng marami kasi bangag ang presidente. Sinasabi ko nga, I'm giving him the benefit of the doubt, kaya nga dapat magpa-hair follicle test na ayaw. So sa tingin ko, baka may katotohanan. Mantakin ninyo, ngayon ang ating hinaharap na pagsubok, gera na pwedeng magresulta sa pagkawala ng 90% ng lahat ng ating langis na kung saan tayo nakasalalay sa produksyon ng lahat ng bagay sa ating bayan. Hay nako, pero yun nga po,
talaga naman pong lahat tayong mga sumuporta dito sa unity team na nabudol, nagsisi na. Pero ang panawagan natin, matapos tayo magsisi, yun na nga po, pakiusap na lang. Naku Marcos Jr., kung meron ka pang kaunting pagmamahal na natitira para sa ating bayan, ibigay mo na panandalian. Sige na, mag-leave of absence ka na. Ibigay mo na kay Inday Sara muna habang nagpuputukan dito sa gitnang silangan. Nang sa ganun, someone is in charge. Kasi Mr. President, alam naman namin ang sasabihin mo. Kung ordinaryong bagyo lang, ang dami-daming bagyong dumadaan sa Pilipinas, ang iyong nasasabi is, what do we do now? Lalo na ngayon dito sa dilubyong parating sa atin na talagang all-out war sa gitnang silangan. Talagang hindi lang what do we do now. Baka mamaya ikaw ay mag-give up na at sabing it's hopeless. Well, pwede ka naman mag-give up. We give you the benefit na karapatan mo naman magbitiw na tuluyan. Hindi naman ikaw sisisihin kung ikaw ay magbibitiw na dahil talagang hindi mo kakayanin itong paghamon nito. Pero whatever it is, whether be it permanent pagbibitiw o temporary, ibigay mo na kay Inday Sara, hindi mo kakayanin itong pagsubok na ito. Grabe talaga ito hong si Roque po, ano? Mga kapitan, tindi yung kanya hong binidawa hong salita, no? Okay, gusto ko niyang iparehab ito hong si PBBM, ano? Siguro, naniniwala po talaga ito hong si Roque na talagang may problema po sa illegal na droga po, ano? Ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano po, no? Dahil siguro apektado na po yung decision making, ano? Dahil ho, yun nga may problema po ngayon sa mundo, ano? Ito hong possible escalation po ng giyera sa pagitan po ng Israel at saka po ng Iran, ano? At alam naman po natin, meron po tayong mga kababayan po na naipit po ano sa giyerang ito, ano? Particularly yung mga nagtatrabaho sa Iran at saka sa Israel at maging sa mga karatig na mga bansa po ano sa Middle East. In fact, meron po tayong mga kababayan po na mga officials po ng gobyerno na nasa Israel po ngayon. Nasa 22 daw itong mga kabida no, ng mga public officials, okay? Composed of mayors at congressmen ang nandun ngayon at nasa bunker daw, ano? Bomb-proof bunker, doon sila nagtatago daw ngayon diyan po sa Tel Aviv, Israel mga kabida. At I don't know kung meron pong ginagawang hakbang itong gobyernong ito, ano? Itong Marcos administration. Paniniwala siguro ni Attorney Roque na wala hong ginagawa, ano? Itong Marcos administration ho dito mga kabida. Kaya nga siguro na pilitan po siyang manawagan doon po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na pansamantalang ipaubaya muna, ano? Kay Vice President Sara Duterte itong panguluhan while sumailalim po sa rehabilitation itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos mga kabida. Ang tanong po dito, papayag kaya itong si PBBM? Dito ho sa panawagan po ano ni Roque po mga kabida. Alam naman po natin, hindi po nila dinidignify itong mga ganitong klaseng akusasyon, itong klaseng panawagan, ano, mga kabida. Kasi hanggang ngayon po ay minanindigan pa rin ano, ng Malacanang na wala talagang katotohanan yung mga aligasyon po laban po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Yung ang video na pinagbasihan ho, ano, ni Attorney Roque, mga kabida, kung saan po ay sinasabi daw na si Pangulong Marcos daw ay sumisinghot po ng illegal na droga, no? Hindi nga binigyan po ng credit. In fact, ang sinabi po ng National Bureau of Investigation po, ano, nung kanila pong investigasyon ay hindi daw yun si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At isang fake video daw yun, ano, mga kabida. Pero kung pakikinggan po natin, itong kampo po ni Roque, totoo daw yun. Meron daw authentication na nagpapatunay na yung video na yun ay totoo, mga kabida, no? Even the Vice President of the Republic of the Philippines, sinasabi ho niya na meron daw nagpapatunay na yung video na yun na lumabas ay totoo daw, ano? Pero pilit pa rin dinideny ng Malacanang po mga kabida, no? Yung authentication nitong video na ito.
Kaya nga hanggang ngayon po ay hindi po nila pinapakinggan yung challenge na magpa-hair follicle. Ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Yung sabi nga ni Attorney Castro, yung nagtanong po siya kung sino yung humihingi po ng hair follicle, ano? Nung sinabihan po siya ng isa sa mga miyembro po ng Malacanang Press Corps na si Attorney Vic Rodriguez ang nag-challenge po sa kanya. Hindi nga pinagbigyan po, ano? Tapos ang sabi po ni Attorney Castro po mga kabida, kung sino yung nag-akusa, siya yung palabas po ng ebidensya, no? Eh hindi naman po applicable yan eh. Unang-una po kasi ibang kaso po ito hong si Pangulong Marcos po, ano? Public official po ito, ano? At hindi lang po basta-basta public official po mga kabida. Siya po yung pinakamataas na official po ng bansa po natin, ano? At since siya po ay isang public official, meron po siyang public accountability, ano? Kailangan ho niyang mananagot po sa taong bayan. Kung siya po ay aligasyon lang po yung ibinato po sa kanya, eh kahit na po, kailangan po niyang sumagot sa taong bayan kung totoo ba yon o hindi, ano? Hindi ho applicable dito yung kung sino yung nag-akusa sa kanya yung burden of proof. Alright? Sa korte lang po yon. Pero ito iba. Public official po si Pangulong Marcos and he has that public accountability, ano? Kailangan ho niyang sumagot. Kahit na po aligasyon lang po yan, ipapakita po niya, patunayan po niya sa taong bayan na naglukluk po sa kanya na wala hong katotohanan ang mga aligasyon na yan. At hindi lang po simpleng pagsasalita, kundi gumawa po siya ng paraan para po ipakita na hindi ho totoo, basura po ang aligasyon na yon sa pamamagitan po ng sumailalim po siya sa hair follicle test, mga kabida. At hindi lang po si Attorney Rodriguez ang humamon po sa kanya, no? Meron pong grupo po ng mga transport operators mula sa Mindanao at in fact, meron pong mahigit 1,000,000 miyembro po yan, ano? Naghamon din, ano? Kay Pangulong Marcos. In fact, nagpadala po ng sulat sa Malacanang itong grupo na ito, ano? Na kung saan ay hinihikayat po ang Pangulo na sumailalim sa hair follicle test. Pero wala Hindi ho pinakinggan ng Malacanang mga kabida, ano pa. Kaya nga hanggang ngayon, hindi talaga mamatay-matay ito hong issue na ito. Hanggat wala hong pureba po mga kabida, no, na magpapatunay na talagang malinis ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Kaya dito ho sa panawagan po ni Attorney Roque, no, mga kabida, no, malaking malaking challenge po ito, ano, kay Pangulong Marcos po, mga kabida. Okay? Kasi tingin po ni Attorney Roque, wala na pong nagawa itong si Pangulong Marcos In fact, meron pa siyang aligasyon po doon na puro party lang daw. Party-party. Ito hong si PBBM. Tigilan na daw yung party-party at harapin yung problema po natin. Ito hong mga kababayan po natin na naipit po, ano? Diyan po sa gera sa pagitan po ng Israel at saka Iran, ano? Mga kabida. Okay? So, yun po. Kagaya ng sinabi ko po, hindi po ito mamatay-matay. Ito hong isyong ito, ano, hanggat wala hong gagawin ng Pangulo, mga kabida. At hindi po yung puro lang salita, puro lang depensa, kundi gagawa talaga ng paraan ng Pangulo, ano, para patunayan na hindi po siya gumagamit po na illegal na droga, no. Hair follicle test talaga, no. Actually, kung wala lang talagang itinatago ang Pangulo, ano, at hindi totoo yung mga aligasyon laban po sa kanya, no, bakit po siya matatakot dito, mga kabida, no? Okay? Pagbigyan po niya, once and for all. At huwag gamitin yung sinasabi po nilang hindi po nila identify yung challenge na yon. Okay? Since lumabas yung video, regardless kung totoo o hindi, pero may mga aligasyon po na ganun, ano? Kailangan pong sagutin po ng Pangulo yan sa taong bayan. Kasi, gaya ng sinabi ko po, public accountability yung at stake ho dito, ano? At saka yung credibility po ng Pangulo, ano? Yung credibility po niya na mamuno
Okay? Na kailangan ho ang isang leader po ng bansa ay wala hong bahid na anumang mga pagdududa, no, mula sa taong bayan po, mga kabida. Okay? So, yun lang po. Para po sa inyo, ano pong tingin ho ninyo dito ho sa challenge po ni Attorney Harry Roque po, mga kabida? Na pansamantalang ipaubaya muna. Hindi ho magbibitiw, ha? Ipaubaya muna. Kumbaga, mag-take leave of absence lang muna, ito hong Pangulo. While sumailalim po sa rehabilitation ito hong si PBBM po, mga kabida, at si Vice President Sara Duterte muna ang mamumuno po ng bansa po natin habang nagre-recover po ito hong si PBBM. That's according to Attorney Harry Roque. Pagbibigyan kaya ng Pangulo po ito, At saka pangalawa, tatanggapin kaya ni Vice President Sara Duterte, kung sakali hong ibigay po sa kanya ni PBBM yung leadership po ng bansa po natin, mga kabida. Sa bagay, wala naman talaga pong magagawa po itong si VP Sara kung sakaling ibigay po sa kanya, kasi humandato po niya, na gampanan yung role kung sakali hong ibibigay po sa kanya bilang Vice Presidente po ng Pilipinas. Kasi sa ilalim po ng ating saligang batas po, mga kabida, na wala hong pwedeng magiging tagapagmana ho sa posisyon bilang Presidente po ng Pilipinas. Okay? Sa pamamagitan po ng law of succession, mga kabida, kundi ito hong Vice Presidente po natin. Okay? So para po sa inyo, ano ang inyong pananaw at opinion ho dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.